Happy anniversary, Adrian. Ito ang regalo ko. Sabi ko sa sarili ko habang hinahaplos ang manipis na sobre sa loob ng aking bag. Sa loob niyon ay ang unang larawan ng aming mga anak kambal na nabuo matapos ang 8 taon ng paghihintay, pagdarasal at tinitiis na mga masakit na gamutan. Ngiting-ngiti ako habang naglalakad sa grand lobby ng Manila Hotel. Suot ko ang isang simpleng puting bestida na binili ko pa sa Divisoria, pero pakiramdam ko ay ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngayong gabi, hindi lang ang anibersaryo ng kasal namin ang ipinagdiriwang, kundi ang muling pagbangon ng Monteverde Shipping Lines mula sa bingit ng pagkalugi, isang tagumpay na binuo naming mag-asawa sa loob ng 8 taon. Ngunit paghinto ko sa pintuan ng ballroom, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Hindi ang masayang tugtog o ang nagniningning na mga chandelier ang bumungad sa akin, kundi ang boses ng asawa ko na umaalingaw sa speaker, malamig at tila hindi ko kilala. I am officially announcing tonight that I have filed for an annulment of my marriage with Marielle Dizon, deklara ni Adrian sa harap ng mga mamamahayag at mga bigating negosyante. Nabitiwan ko ang aking bag. Kumalat ang laman nito sa sahig, pero hindi ko nagawang yumuko. Nakapako ang tingin ko sa stage. Doon nakatayo si Adrian, suot ang mamahaling suit na ako mismo ang pumili. At sa tabi niya, nakahawak sa kanyang braso, ay si Celeste Roque, ang aming Chief Financial Officer. Marielle has graciously agreed to step down. Patuloy ni Adrian habang nakatitig sa camera na parang wala siyang sinisirang buhay. Naintindihan niya na ang isang pamilyang tulad ng mga Monteverde ay nangangailangan ng tagapagmana. At dahil hindi niya kayang magbigay ng anak dahil baog siya, napagkasunduan naming tapusin na ang lahat para sa ikabubuti ng kumpanya. Nagtawanan ng ilang mga panauhin. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga lason na pumasok sa pandinig ko. Baog, tagatondo. Swerte lang na nakapasok sa mayamang pamilya. Hindi totoo yan. Halos mapatid ang boses ko sa pagsigaw habang naglalakad ako sa gitna ng aisle. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sumasampal sa mukha ko. Adrian, anong ibig sabihin nito? Magkakaanak na tayo. Buntis ako. Adrian Kambal ang dinadala ko. Huminto ako sa paanan ng stage, nanginginig ang buong katawan. Inaasahan kong makakakita ako ng gulat o pagsisisi sa mga mata niya. Pero ang nakita ko lang ay pandidiri. Don't make a scene, Marielle. Malamig na sabi ni Adrian. Huwag ka nang umarte. Narito ang mga pirma mo sa annulment papers at sa deed of transfer ng iyong mga shares. You signed it yourself 3 months ago. Ipinakita niya sa screen ang isang dokumento. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pirma ko nung nasa ospital ako, noong nabulag ako sa sakit matapos ang isang operasyon, at pinapirma niya ako sa akala ko ay hospital consent forms. Niloko mo ako, bulong ko na halos hindi na lumalabas sa lalamunan ko. Ginamit mo ang kahinaan ko para nakawin ang huling alaala ng nanay ko. Ang perang ginamit mo para isalba ang kumpanyang ito ay galing sa pawis at dugo ng pamilya ko. Biglang lumapit ang biyenan ko, si Doña Imelda. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malakas na sampal niya sa aking pisngi. Huwag mong itaas ang boses mo sa anak ko, hampas lupa. Bulyaw niya na sapat na para marinig ng lahat. Buntis, nagpapatawa ka ba? Pagkatapos ng 8 taon, ngayon ka magsasabing buntis ka kung kailan itatapon ka na. Saan galing ang batang yan? Sigurado ka bang sa Monteverde yan? O baka naman kung kanino mo lang pinulot sa tondo para makahingi ng sustento? Humalakhak si Celeste, ang babaeng itinuring kong kaibigan. Marielle dear, look at yourself. You're pathetic. Adrian needs a woman who can lead by his side, hindi isang accountant na amoy palengke pa rin hanggang ngayon. Guards. Sigaw ni Adrian, hindi man lang tinitingnan ang nanunubig kong mga mata. Escort this woman out. She is no longer part of this family. She is a stranger to the Monteverdes. Magaspang na hinawakan ako ng 2 gwardiya sa braso. Pilit akong nagpupumiglas, pilit kong inaabot ang bag ko kung saan naroon ang larawan ng ultrasound, ang tanging ebidensya ko.
Pero tinabig lang iyon ng mga tao na tapakan ng mga mamahaling sapatos hanggang sa mapunit at madumihan. Adrian, magbabayad ka Adrian ang mga anak mo. Sigaw ko habang kinakaladkad ako palabas ng ballroom. Ipinagtulakan nila ako palabas ng hotel. Bumubuhos ang malakas na ulan, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ko. Nadapa ako sa semento, ang aking puting bestida ay punong-puno na ng putik. Ang mga taong labas-masok sa hotel ay tinitingnan ako na parang isang basurang nagkakalat sa harap ng marangyang gusali. Kinuha ko ang natitirang lakas para tumayo. Hinawakan ko ang aking tiyan. Doon naramdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko at ang dalawang maliliit na buhay na tanging natira sa akin. Huwag kayong mag-alala. Bulong ko sa gitna ng hagulgol at hampas ng ulan. Hindi tayo susuko. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang pera ko, ang asawa ko. Pero kayo, hinding-hindi nila kayo makukuha. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa. Isa na lang ang taong alam kong maari kong takbuhan. Si Emilio, ang taong binalaan ako tungkol kay Adrian, 8 taon na ang nakakaraan. Pero hindi ko pinakinggan. Ngunit bago ko pa man madial ang numero niya, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ko. Bumukas ang bintana at nakita ko ang mukha ng driver ni Adrian, ang lalaking madalas kong padalhan ng pagkain at tulong para sa kanyang pamilya. Ma'am Mariel, sumakay na po kayo. Bilisan niyo po. Bulong niya na puno ng takot. Narinig ko ang usapan ni na Sir Adrian at Ma'am Celeste sa loob. Hindi lang annulment ang gusto nila. Ma'am, balak nilang siguraduhin na hindi na kayong makakapagsalita kailanman. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi lang pala puso ko ang gusto nilang durugin. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko para maitago ang kanilang mga krimen. Tumingin ako sa malayo sa nagniningning na bintana ng ballroom kung saan nagdiriwang ang mga traidor. Sa gabing ito, namatay ang Mariel na mapagmahal at masunurin. At sa ilalim ng ulan isinilang ang isang ina na handang maging halimaw para sa katarungan. Basang-basa ako at nanginginig habang nakasakay sa lumang kotseng minamaneho ni Mang Carding, ang tapat na driver ni Adrian. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang hindi ko na maubos-ubos. Hindi ako makapaniwala. Ang bahay na itinuring kong tahanan sa loob ng 8 taon, ang mga taong pinaglingkuran ko, lahat sila tinalikuran ako sa loob lang ng isang gabi. Ma'am Mariel, dahan-dahan lang po. Pulong ni Mang Carding habang hinihinto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate ng Monteverde Mansion. Kinuha ko na po ang pagkakataon habang wala pa sina Sir Adrian, pero kailangan niyo pong magmadali. Tumango ako at mabilis na bumaba. Kailangan ko ang passport ko, ang mga papeles ng lupa na pamana ni nanay at higit sa lahat, ang orihinal na medical records ko mula sa ospital. Iyon na lang ang tanging armas ko para patunayan na hindi ako baog at ang dinadala ko ay mga tunay na Monteverde. Ngunit pagdating ko sa gate, hinarangan ako ng 2 gwardiya. Ang mga lalaking ito na madalas kong binibigyan ng merienda at dinadagdagan ng sahod kapag Pasko ay hindi man lang makatingin ng diretso sa akin. Ma'am, Mariel, pasensya na po. May utos po si Doña Imelda. Bawal na po kayong pumasok. Sabi ng isa sa kanila, ang boses ay puno ng pagkahiya pero determinado. Ano, bahay ko rin ito. Asawa pa rin ako ni Adrian. Sigaw ko pilit na tinutulak ang bakal na gate. Nariyan ang mga gamit ko, ang mga mahahalagang dokumento ko. Wala ka ng gamit dito, Mariel. Isang matalas at mapang-aping boses ang narinig ko mula sa garden. Si Doña Imelda, suot ang kanyang mamahaling silk robe at may hawak na baso ng wine, ay dahan-dahang lumalapit sa gate. Sa likod niya nakita ko ang ilang katulong na naglalabas ng mga itim na trash bag. Nanlumo ako nang makita ang isang dulo ng tela na lumabas sa isa sa mga plastic. Yun ang paborito kong bestida na tinahi pa ni nanay bago siya mamatay. Ipinatapon ko na ang lahat ng basurang dinala mo mula sa tondo, sabi ni Doña Imelda habang nakangisi. Ang mga dokumentong sinasabi mo sinunog na ni Adrian kanina. Wala ka ng ebidensyang kailanman ay naging bahagi ka ng pamilyang ito. Isang pagkakamali lang ang pagpasok mo rito at ngayon itinatama na namin ang kasaysayan. Hayop kayo, nangangatal kong sabi. Ang mga dokumento ni nanay, ang medical records ko, bakit pati iyon? Alam niyo bang buntis ako? Alam niyo bang magkakaapo na kayo?
Humalakhak ang matanda, isang tunog na parang kaskas ng kutsilyo sa plato. Apo Mariel, huwag mo kaming gawing tanga. 8 taon kang tuyot na parang disyerto. At ngayon kung kailan nakuha na ni Adrian ang lahat ng gusto niya sa'yo, bigla kang magkakaanak. Kahit lumabas pa yang mga batang yan, sisiguraduhin kong walang maniniwalang Monteverde sila. You are nothing but a gold digger from the slums. Guards, ilabas ang mga basura niya sa kalsada. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, itinapon ng mga gwardya ang mga itim na trash bag sa putikan sa harap ko. Ang mga gamit ko, ang mga alaala ko lahat, ay nabahiran ng dumi. Isinara nila ang gate sa harap ng mukha ko at narinig ko ang tunog ng pag-lock ng kadena. Napasandal ako sa malamig na bakal. Wala na akong kahit ano. Kinapa ko ang wallet ko sa bulsa. Kailangan kong kumuha ng pera. Kailangan kong humanap ng matutuluyan. Mabilis akong naglakad patungo sa malapit na ATM sa labas ng subdivision. Nanginginig ang mga daliri ko habang ipinapasok ang card at tinatype ang PIN. Transaction declined, account frozen. Sinubukan ko ang isa pang card. Ganon din ang resulta. Maging ang joint account namin ni Adrian kung saan naroon ang ipon ko mula sa sarili kong sweldo bilang accountant ng kumpanya ay wala na. Inubos niya ang lahat. Wala siyang itinihong kahit 5 para sa akin at para sa mga anak ko. Adrian, Celeste, sambit ko ang galit ay unti-unting lumalamon sa takot ko. Gusto niyo akong mamatay sa gutom. Gusto niyo akong maglaho na parang bula. Tumingala ako sa langit, hinayaan ng ulan na hugasan ang putik sa mukha ko. Pero hindi nito mahuhugasan ang puot sa puso ko. Habang naglalakad ako palayo sa subdivision bit-bit, ang isang basang plastic na naglalaman ng ilang piraso ng damit na naisalba ko naramdaman ko ang kakaibang kaba. Isang kulay gray na SUV ang dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada, sinusundan ang bawat hakbang ko. Binilisan ko ang lakad ko pero ganoon din ang ginawa ng sasakyan. Huminto ako sa isang madilim na kanto at doon bumukas ang pinto ng SUV. 2 lalaking nakasuot ng jacket at sombrero ang bumaba. Hindi sila mukhang gwardiya. Mukha silang mga taong binabayaran para gumawa ng masasamang bagay. Ma'am Mariel, sumama na po kayo ng kusa, sabi ng isa sa kanila habang dahan-dahang inilalabas ang isang panyo na may kakaibang amoy. Utos ni Sir Adrian, kailangang masigurado na hindi na kayo makakaalis pa ng Manila. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang pala pagtatapo ng plano nila. Gusto nila akong iligpit. Tumingin ako sa paligid naghahanap ng matatakbuhan. Ngunit ang kalsada ay walang tao dahil sa tindi ng bagyo. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang unang sipa sa loob ng sinapupunan ko. Isang maliit na pintig na tila nagsasabing, "Nanay, lumaban ka." Huminga ako ng malalim at lumingon sa mga lalaki. Sa loob-loob ko, alam kong ito na ang simula ng aking pakikipagsapalaran, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa 2 buhay na nakadepende sa akin. "Tumakbo na kayo, Ma'am Mariel, takbo." Ang sigaw ni Mang Carding ang bumasag sa tensyon. Bago pa man makalapit ang 2 lalaki, mabilis na pinihit ni Mang Carding ang manibela ng lumang kotse at humarang sa pagitan ko at ng SUV. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Bit-bit ang basang plastik ng mga damit, tumakbo ako patungo sa isa pang sasakyan, ang lumang sedan na madalas kong gamitin sa mga lakad sa opisina na nakaparada lang sa labas ng subdivision dahil hindi na pinapasok ng mga gwardiya kanina. Sa sobrang pagmamadali ni na Adrian na palayasin ako, naiwan ang susi sa loob. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinisindihan ang makina. Vroom, umungol ang sasakyan. Sa side mirror, nakita ko ang 2 lalaki na pilit binubuksan ang pinto ni Mang Carding pero mabilis akong humarurot paalis. "Patawarin niyo ako, Mang Carding." Bulong ko habang bumubuhos ang luha. Kailangan kong iligtas ang mga anak ko. Madilim ang kalsada at halos zero visibility dahil sa tindi ng ulan. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo-malayo sa Manila, malayo kay Adrian. Pupunta ako sa Batangas. Doon may maliit na bahay ang pamilya ni Emilio. Alam kong hindi ako tatalikuran ng matalik kong kaibigan. Ngunit hindi pa ako nakakalabas ng expressway nang mapansin kong may sumusunod sa akin. Ang itim na SUV. Mabilis itong lumalapit, ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang halimaw na nagugutom.
Diyos ko tulungan niyo po kami, dasal ko habang mas lalong diniinan ang gas. Sinubukan akong gitgitan ng SUV. Sa sobrang takot, binalak kong bagalan ang takbo at tumabi sa bahagi ng kalsada na may mga ilaw. Itinapak ko ang paa ko sa preno, walang nangyari. Muli kong itinapak ang paa ko mas malakas mas mabilis. Pero ang pedal ay lumubog lang hanggang sa sahig. Walang kapit, walang kagat. Hindi, hindi maari. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang preno, nawalan ako ng preno. Tiyo, naalala ko ang huling beses na dinala ang kotseng ito sa talyer ng kumpanya noong nakaraang linggo. Si Adrian ang nag-utos. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi lang pala annulment at pagnanakaw ng shares ang plano nila. Ang kotseng ito ay isang kabaong na degulong. Pinlano nila ito. Pinutol nila ang brake fluid line para siguraduhin hindi na ako makakarating sa susunod na araw. Adrian, hayop ka. Sigaw ko sa loob ng sasakyan habang pilit kong kinokontrol ang manibela. Palusong ang kalsada sa unahan. Sa bilis na 100 kph ang sasakyan ay tila isang bala na walang direksyon. Sa gilid ay isang matarik na bangin at sa kabila naman ay ang mga dambuhalang truck na bumabagtas sa ulan. Biglang bumangga ang SUV sa likuran ng kotse ko. Bogue Sage, nayari ang likurang bahagi ng sasakyan. Nawalan ako ng control. Umiikot ang mundo. Ang paligid ay naging isang malabong halo ng liwanag at dilim. Sa mga sandaling iyon, hindi ang sarili kong buhay ang naisip ko. Sa gitna ng kaguluhan, binitawan ko ang manibela. Ginamit ko ang dalawa kong kamay para yakapin ng mahigpit ang aking tiyan. Ibinaluktot ko ang aking katawan para maging proteksyon ng aking sinapupunan. Huwag ang mga anak ko. Huwag ang mga anak ko. Ang huling hiling ko bago bumulusok ang kotse sa isang pilapil. Isang nakakabinging tunog ng pagkayari ng bakal. Ang pagsabog ng salamin at pagkatapos, katahimikan, amoy ng sunog na goma at usok ang gumising sa akin. Masakit ang buong katawan ko. May malapot na likidong umaagos sa noo ko dugo. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Baliktad ang mundo. Nakasabit ako sa seatbelt habang ang kotse ay nakatihaya sa gitna ng madilim na bukid. Agad kong hinawakan ang aking tiyan. Anak. Mga anak ko. Ayos lang ba kayo? Naramdaman ko ang isang mahinang pintig. Buhay pa sila. Pero hindi ako makagalaw. Ang pinto ng kotse ay nayupi at hindi ko mabuksan. Ang ulan ay patuloy na pumapasok sa loob ng sasakyan mula sa mga basag na bintana. Sa malayo, nakita ko ang mga ilaw ng SUV na huminto sa itaas ng kalsada. Nakita ko ang dalawang lalaking bumaba at tumingin sa ibaba sa kinalalagyan ng wasak kong kotse. Siguradong patay na yan, narinig kong sabi ng isa sa kanila. Halika na baka may makakita pa sa atin dito. Umalis sila. Iniwan nila akong mamatay sa gitna ng dilim. Napaiyak ako sa galit at kawalan ng pag-asa. Tulog, tulong. Hikbi ko, pero ang boses ko ay halos pabulong na lang. Unti-unting bumibigat ang mga talukap ng mata ko. Pakiramdam ko ay hihilain na ako ng kadiliman nang biglang may marinig akong tunog ng mga yabag sa putikan. Mabilis at tila nagmamadali. Mariel, Mariel. Isang pamilyar na boses. Isang boses na nagmula sa aking kabataan sa mga panahong hindi pa ako nasasaktan ng mundo. Isang malakas na hampas sa pinto ng kotse. Gamit ang isang bakal na crowbar, pilit na binubuksan ng isang lalaki ang wasak na pinto. Nang sa wakas ay nabuksan ito, pumasok ang malamig na hangin at ang mukha ni Emilio. Mariel, salamat sa Diyos. Nahanap kita. Sabi ni Emilio, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Huwag kang bibitiw. Ilalabas kita rito. Emilio, ang mga anak ko. Bulong ko bago ako tuluyang nawalan ng malay sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng trahedya, isang kamay ang humawak sa akin, isang kamay na hindi naghahanap ng yaman o kapangyarihan, kundi ang tanging hangad ay ang aking kaligtasan. Patay kung patay, pero ngayong gabi pinili ng tadhana na bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Nagising ako sa amoy ng dagat at sariwang hangin malayo sa malansang amoy ng usok at sunog na goma. Sa bawat paghinga ko nararamdaman ko ang kirot sa aking tadyang, pero ang unang ginawa ng kamay ko ay haplusin ang aking tiyan. Ligtas sila.
Ramdam ko ang mahinang tibok tila dalawang maliit na tambol na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Gising ka na pala. Isang banayad na boses ang narinig ko mula sa pintuan. Si Emilio. Nakatayo siya doon, may dalang mangkok ng mainit na lugaw. Wala na siya sa kanyang karaniwang suot na barong o suit bilang auditor. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at tsinelas. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng kislap ng talino, ngayon ay bakas ang puyat at matinding pag-aalala. Nasaan tayo? Mahina akong tanong. Ang lalamunan ko ay parang nilagyan ng buhangin sa sobrang tuyo. Nasa lumang bahay kami ng lolo ko dito sa Calatagan, Batangas. Sagot niya habang inilalagay ang pagkain sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Huwag kang mag-alala, walang nakakalam na narito ka. Sinigurado kong walang nakasunod sa atin kagabi. Napapikit ako ng mariin habang bumabalik sa alaala ko ang mukha ni Adrian at ang tawa ni Celeste. Emilio, paano mo ako nahanap? Paano mo nalaman? Bumuntong hininga siya at umupo sa silya sa tabi ko. Mariel, auditor ako. Trabaho kong makita ang mga butas na pilit itinatago ng iba. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Alam kong may nilulutong masama sina Adrian sa kumpanya, pero hindi ko akalain na aabot sila sa puntong papatayin ka. Iniabot niya sa akin ang isang plastic na bag, ang bag na bitbit ko noong aksidente. Ito lang ang naisalba ko sa sasakyan bago ito tuluyang nagliyab. Basang-basa ang mga papel, pero pinatuyo ko na ang ilan. Kinuha ko ang mga papel na tila mga tuyong dahon. Naroon ang ilang kopya ng bank statements na kinuha ko sa opisina noong nakaraang buwan, mga lumang resibo at isang kupas na litrato ni Don Alfonso, ang biyenan ko. Sa pagkakita ko sa mukha ng matanda, biglang nagbalik ang isang alaala. 3 taon na ang nakakalipas noong nasa banig na siya ng karamdaman. Pinatawag niya ako sa kanyang silid malayo sa pandinig ni Adrian at Doña Imelda. Mariel, anak! Bulong ni Don Alfonso noon habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Ang kumpanyang ito, binuo ko ito ng may dangal. Pero ang asawa mo, si Adrian, mahina ang kanyang loob. Madali siyang matukso ng kinang ng pera na hindi sa kanya. Pangako mo sa akin anuman ang mangyari, huwag mong hahayaang mawasak ang Monteverde Shipping Lines. Ikaw ang mas nakakaalam sa mga numero kaysa sa kanya. Sa iyo ko itinitiwala ang lahat. Noon, akala ko ay dala lang iyon ng kanyang katandaan. Pero ngayon, habang tinitingnan ko ang mga butas-butas na records ng kumpanya, naintindihan ko na ang lahat. Alam ni Don Alfonso na darating ang araw na ito. Emilio, tawag ko sa kanya, ang boses ko ay unti-unti nang bumabalik ang tatag. Ang mga shares ko, sinabi ni Adrian na pinirmahan ko na ang paglilipat ng lahat sa kanya. Pero alam kong peke ang pirma na yon. Ginamit nila ang pirma ko sa hospital consent forms noong operation ko sa mattress. Tumango si Emilio, ang mukha ay naging seryoso. Iyon ang hinala ko. At may isa pa, Mariel. Habang nililinis ko ang mga papeles mo, may nakita akong isang sulat na naka-insert sa loob ng folder ni Don Alfonso. Tungkol ito sa isang trust fund. Isang pondong hindi pwedeng galawin ni Adrian hanggat walang direktang tagapagmana ang pamilya. Biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ang lahat ng perang ninanakaw ni na Adrian at Celeste ngayon ay hindi sapat para makuha ang buong control sa kumpanya. Kailangan nila ang trust fund para tuluyang masakop ang Monteverde Shipping. At ang tanging paraan para mabuksan iyon ay kung may anak si Adrian. Natawa ako ng mapait. Kaya pala, kaya pala kailangan nila akong palitan. Kaya kailangan ni Adrian ng bagong asawa na di umano'y magbibigay sa kanya ng anak para makuha ang bilyon-bilyong pisong nakatago sa trust fund. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang isang malakas na sipa mula sa loob ng aking tiyan. Hindi lang isa, kundi dalawa. Napahawak ako sa aking sinapupunan at hindi ko napigilang mapaluha. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luhang galing sa sakit. Emilio, naramdaman mo ba yon? Kinuha ko ang kanyang kamay at ipinatong sa aking tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Emilio nang maramdaman ang malakas na pintig ng mga sanggol. Sa gitna ng payapang silid na amoy dagat, isang katotohanan ang naging malinaw sa amin. Ang mga anak ko ang susi. Sila ang ebidensya ng pagmamahal na nauwi sa kataksilan,
pero sila rin ang magiging daan para mabawi ko ang lahat ng kinuha sa akin. Hindi alam ni Adrian na ang mga anak na pilit niyang hinahanap sa ibang babae ay nasa sinapupunan ko na. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan humahampas ang mga alon sa pampang. Emilio, tulungan mo ako. Hindi na ako ang Mariel na iyakin at sunod-sunuran. Gusto kong makita ang bawat sentimong ninakaw nila. Gusto kong makita ang bawat dokumentong kinulimbat nila. Ipakita natin sa kanila na ang isang tagatondo kapag naging ina ay hindi marunong sumuko. Mula sa hapdi ng aksidente, isinilang ang isang bagong layunin. Ang tahimik na dalampasigan ng Batangas ang naging saksi. Ang leon na sugatan ay handa nang bumalik para bawiin ang kanyang kaharian. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang aksidente. Bagamat may mga pasa pa rin ako at bahagyang nakakangalay ang bawat galaw, ang talas ng aking isip ay unti-unti nang bumabalik. Sa maliit na silid-aklatan ni Emilio na puno ng mga makakapal na libro at amoy ng lumang papel, muling nabuhay ang accountant sa loob ko. Mariel, dahan-dahan lang. Hindi kailangang tapusin lahat ito sa isang gabi. Paalala ni Emilio habang inilalapag ang isang basong gatas sa tabi ng aking laptop. Umiling ako, hindi inaalis ang tingin sa mga screen. Ang mga numero ay hindi marunong magsinungaling, Emilio. Tao lang ang madalas gumagawa niyon. At ang mga numerong ito, sumisigaw sila ng katotohanan. Sa tulong ng mga backup files, napalihim na nakuha ni Emilio mula sa main server ng Monteverde Shipping bago siya tuluyang maban. Sinimulan naming pag-aralan ang daloy ng pera sa huling 3 taon. Bilang CFO, si Celeste ang may hawak ng lahat ng pirma, pero si Adrian ang nag-aaproba sa bawat labas ng pondo. Tingnan mo ito. Turo ko sa isang serya ng mga transaksyon sa ilalim ng pangalang Project Blue Horizon. Nakasaad dito na gumastos ang kumpanya ng 150 million pesos para sa maintenance ng mga lumang cargo ships. Pero titingnan mo ang mga invoice, lahat sila ay galing sa iisang supplier, ang Roque Logistics. Roque, napakunot ang noo ni Emilio. Apelyido iyon ni Celeste. Eksakto. At nang i-check ko ang registration ng kumpanyang iyon sa SEC, nakapangalan ito sa pinsan ni Celeste. Pero ang totoo, shell company lang ito. Ang perang inilalabas ni Adrian ay hindi napupunta sa maintenance ng mga barko. Paikot lang itong bumabalik sa isang personal offshore account. Habang mas malalim ang ginagawa kong pagbusisi, mas lalong nanlulumo ang puso ko. Hindi lang pala simpleng pangangaliwa ang ginagawa nila. Pinapatay nila ang kumpanyang binuo ni Don Alfonso para lang suportahan ang kanilang marangyang buhay. May mga record din ako ng mga bayad sa mamahaling alahas condo units at maging mga talo sa sugal ni Adrian sa mga casino sa Macau. Halos 200 million pesos na ang nawawala sa kumpanya, Emilio. Pulong ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Habang tinitipid namin ang mga tauhan sa pantalan, habang sinasabi sa akin ni Adrian na kailangang mag-sacrifice dahil mahina ang ekonomiya, nilulustay lang pala nila ang pera sa ganitong paraan. Ngunit hindi lang iyon ang natuklasan ko. Binuksan ko ang scanned copy ng agreement na ipinakita ni Adrian sa hotel noong gabing iyon, ang dokumentong naglalaman ng aking pirma. Kinuha ko ang isang magnifying glass at itinabi ang pirma ko sa kasunduan sa pirma ko sa isang lumang hospital consent form mula noong nakaraang taon. Emilio, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya. Ang bawat accountant at bawat auditor ay may kanya-kanyang muscle memory sa pagpirma. Ang pirma ko ay laging may maliit na buntot sa dulo ng ZID sa Dizon. Pero tingnan mo ang pirma sa annulment papers. Masyadong perpekto, masyadong pantay. Itinapat ko ang 2 dokumento sa ilaw. Ito ay isang cut and paste forgery. Kinuha nila ang pirma ko sa dokumento ng ospital noong naging operahan ako, noong wala akong malay. At pinapirma lang ako ni Adrian sa kung ano-anong papel at inilipat nila rito sa pamamagitan ng digital editing. Hinawakan ni Emilio ang balikat ko. Mariel, sapat na itong ebidensya para sampahan sila ng kasong falsification of public documents at estafa. Maaari nating bawiin ang mga shares mo. Huminga ako ng malalim habang naramdaman ko ang 2 malakas na sipa sa aking sinapupunan. Hindi lang iyon ang gusto ko, Emilio. Kung sasampahan natin sila ng kaso ngayon, gagamitin ni Adrian ang kapangyarihan at pera ng Monteverde para baluktutin ang batas. May mga kakilala silang huwes at politiko.
Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Emilio. Kailangan nating hintayin ang tamang pagkakataon. Kailangan nating hintayin ang special na audit na gaganapin bago ang anibersaryo ng kamatayan ni Don Alfonso. Doon ko sila tatalunin sa harap ng lahat ng stockholders, sa harap ng media, at sa harap ng pamilyang pilit akong ibinaba. Biglang tumunog ang cellphone ni Emilio. Isang mensahe mula sa isa sa mga contact niya sa loob ng kumpanya. Mariel, seryosong sabi ni Emilio. Nagmamadali na sila. Inanunsyo na ni Adrian na ikakasal sila ni Celeste sa susunod na buwan. At ang mas malala, balak na nilang ibenta ang 30% ng kumpanya sa isang banyagang investor para matakpan ang 200 million na butas bago pa malaman ng board. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, determinadong sabi ko. Ang perang iyon ay hindi sa kanila. Iyon ang pamanang para sa mga anak ko. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga numero at dokumento, nahanap ko ang aking pinakamalakas na sandata. Si Adrian ay maaring may ginto, si Celeste ay maaring may talas ng dila, pero ako, hawak ko ang katotohanang nakasulat sa bawat sentimo. At ang mga numerong ito ang magsisilbing tanikala, nahihila sa kanila, pababa, patungo sa katarungan. Hapon nang dumating ang isang itim na kotse sa dulo ng kalsada patungo sa bahay ni Emilio. Kaagad akong naging alerto ngunit hinawakan ni Emilio ang aking kamay. Huwag kang matakot, Mariel. Ako ang nagpatawag sa kanya. Siya lang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng biyenan mo bukod sa iyo, bulong ni Emilio. Bumaba mula sa sasakyan ang isang matandang lalaki na may puting buhok at hawak na isang lumang briefcase. Si Attorney Manuel Valdez, ang pamilyang abogado ng mga Monteverde sa loob ng 3 dekada. Sa sandaling makita niya ako na nanlaki ang kanyang mga mata at tila nakakita ng multo. Mariel, buhay ka. Ang boses ng matanda ay nanginginig. Ibinalita sa akin ni Adrian na naaksidente ka raw sa probinsya at pumanaw ka na. Iyon ang gusto nilang mangyari, Attorney Valdez. Mapait kong sagot habang pinapaupo siya. Pero tadhana na ang gumawa ng paraan para makaharap niyo ako ngayon. Huminga ng malalim ang abogado at inilapag ang kanyang briefcase sa lamesa. Mariel, alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa annulment at ang pagnanakaw ng shares mo. Sinubukan kong pigilan si Adrian pero tinanggal niya ako bilang legal counsel ng kumpanya at pinalitan ng mga bata at agresibong abogado ni Celeste. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Patuloy ni Attorney Valdez habang naglalabas ng isang makapal na dokumentong may tatak na confidential. Bago mamatay si Don Alfonso, gumawa siya ng isang huling testamento at paghirang na hiwalay sa pangkaraniwan niyang de-inheritance plan. Kinuha ko ang dokumento. Ang petsa nito ay 1 linggo bago pumanaw ang biyenan ko. Mariel, alam ni Don Alfonso na ang anak niyang si Adrian ay walang kakayahan sa negosyo at madaling matukso, paliwanag ni Attorney Valdez. Kaya naman itinatag niya ang Alfonso Monteverde Legacy Trust. Lahat ng dominant shares ng kumpanya, ang 51% na nagbibigay ng control sa buong korporasyon, ay inilagay sa fund na ito. At ano ang kinalaman ko rito? Tanong ko. Ang trust fund na ito ay may 2 kondisyon, seryosong sabi ng abogado. Una, hindi ito maaring galawin o ibenta hanggat walang isinisilang na unang apo sa tuhod ni Don Alfonso, ang tagapagmana ng 3 henerasyon. Pangalawa, habang wala pang tagapagmana ang itinalagang sole trustee o tagapangasiwa na may kapangyarihang mag-overrule sa bawat desisyon ni Adrian sa kumpanya, ay hindi si Doña Imelda, kundi ikaw, Mariel. Natigilan ako. Pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko sa sobrang gulat. Bakit ako? Dahil ayon kay Don Alfonso, binasa ni Attorney Valdez ang huling bahagi ng dokumento. Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, si Mariel Dizon lamang ang nakakita sa kumpanya bilang isang pamilya at hindi bilang isang pitaka. Sa kanya ko itinitiwala ang proteksyon ng aking nasimulan. Ibig sabihin, singit ni Emilio, si Mariel ang tunay na may kapangyarihan sa Monteverde Shipping. Oo, sagot ni Attorney Valdez. Kaya pala nagmamadali si Adrian na pakasalan si Celeste at magkaroon ng anak. Akala nila kapag nagkaroon sila ng sanggol, mabubuksan ang trust fund at makukuha nila ang bilyon-bilyong piso. Pero nagkamali sila. Dahil ayon sa batas ng fund, ang trustee si Mariel ang may huling say kung ang tagapagmana ay karapat-dapat o kung ang pondo ay gagamitin sa tama.
Napahawak ako sa aking tiyan. Isang malakas na sipa ang naramdaman ko. Attorney Valdez. Sabi ko ang boses ko ay puno na ng autoridad. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tagapagmanang hinihintay nila ay nandito na? Nanlaki ang mga mata ng abogado nang mapatingin siya sa aking sinapupunan. Buntis ka ang mga anak ni Adrian. Hindi sila mga anak ni Adrian, matigas kong sabi. Sila ang mga anak ni Mariel Dizon. Sila ang mga apo ni Don Alfonso na magpapatuloy ng kanyang dangal. At ayon sa dokumentong ito, sa oras na isilang ang mga batang ito, ang 51% shares ay automatikong mapupunta sa ilalim ng aking pangangalaga bilang kanilang ina at trustee. Tumayo si Attorney Valdez at yumuko ng bahagya sa akin isang pagkilalang hindi ko kailanman nakuha noong nakatira pa ako sa mansyon ng mga Monteverde. Kung gayon, Madam Trustee, sabi niya, ang kumpanya ay hindi pag-aari ni Adrian. Sa katunayan, maaari mo siyang tanggalin sa pwesto sa oras na ilabas natin ang dokumentong ito. Hindi pa ngayon, Pus. Pigil ko. Gusto kong kita kung hanggang saan ang kayang gawin ni na Adrian at Celeste. Gusto kong makita silang mag-celebrate sa akalang panalo na sila bago ko ibagsak ang katotohanang sila ay mga tauhan ko lamang sa sarili kong kumpanya. Isang bagong lakas ang dumaloy sa aking mga ugat. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa trono na sadyang inilaan para sa akin. Ako si Mariel Dizon, ang babaeng itinapon nila sa putikan, pero ako rin pala ang reyna na hahawak sa kanilang kapalaran. Hindi pa siya patay. Ang galit na sigaw ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang marangyang opisina. Hawak niya ang mga malalabo, ngunit malinaw na litrato ni Mariel na naglalakad sa isang maliit na palengke sa Batangas. Ang kumuha ng litrato, isang private investigator na binayaran ni Celeste para siguraduhing tapos na ang lahat. Sabi ko na nga ba, malamig na sabi ni Celeste habang humihitit ng sigarilyo. Masyadong matigas ang bungo ng babaeng yan. At sino yang kasama niya si Emilio ang auditor na sip-sip kay Don Alfonso. Kailangang tapusin na natin ito, Celeste, kapag bumalik siya at nalaman ng board na buntis siya. Huminahon ka, Adrian. Putol ni Celeste isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya makakabalik kung ang buong bansa ay naghahanap sa kanya bilang isang kriminal. Bakit natin siya papatayin kung pwede naman nating mabulok siya sa kulungan? Kinabukasan, habang payapang nag-aalmusal kami ni Emilio sa Batangas, nabitawan ko ang aking tasa ng kape nang makita ang balita sa telebisyon. Flash report. Isang malaking kaso ng estafa at qualified theft ang isinampa ng Monteverde Shipping Lines laban sa dating asawa ng CEO na si Mariel Dizon at sa isang kasabwat na auditor na si Emilio Santos. Ayon sa pahayag ni Adrian Monteverde, tinangay ng dalawa ang halagang 200 milyong piso bago sila nagtago sa probinsya. May inilabas na ring warrant of arrest laban sa dalawa. Walang hiya sila. Sigaw ni Emilio sabay tayo at patay ng TV. Sila ang nagnanakaw pero tayo ang ginagawa nilang kriminal. Gusto nila tayong pasukuin, Emilio. Sabi ko ang kamay ko ay nanginginig hindi sa takot kundi sa poot. Gusto nilang madungisan ang pangalan ko para anuman ang ilabas nating ebidensya magmumukha lang itong ganti ng isang magnanakaw. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang kalupitan. Maya-maya pa ay tumunog ang aking cellphone, isang unknown number. Hello, kabakong sagot. Mariel, tulong Mariel. Nanay, halos tumalo ng puso ko. Ang boses ng nanay ko, si Nanay Saling na naiwan sa aming maliit na bahay sa Tondo. Naririnig ko ang kalabog ng mga gamit at ang iyak ng aking ina. Mariel, ang galing mo talagang magtago. Isang pamilyar at nakakasulasok na boses ang sumunod, si Adrian. Pero nakalimutan mo yata na kahit gaano kalayo ang takbo mo, ang ugat mo ay nasa Tondo pa rin. Adrian, hayop ka. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ko habang mabilis na kinuha ni Emilio ang kanyang baril at mga susi ng kotse. Gusto mo siyang makitang ligtas. Simple lang, Mariel. Tawa ni Adrian. Lumitaw ka. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4 ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Dalhin mo ang lahat ng dokumentong nakuha mo kay Atty. Valdez. Kapag nakita ko ang original na trust fund documents, pakakawalan ko ang matandang ito. Pero kapag nagdala ka ng pulis, asahan mong bukas sa kalsada na ng Tondo ang burol ng nanay mo. Tut, tut, tut.
Napaupo ako sa sahig humahagulgol. Ang nanay ko ang tanging taong nagmahal sa akin nang walang kapalit ang taong naglaba ng mga damit ng ibang tao. Para lang makapagtapos ako ng accountancy ngayon ay nasa panganib dahil sa akin. Mariel, patibong ito, sabi ni Emilio habang inaalalayan akong tumayo. Alam nilang hindi mo matitiis ang nanay mo. Kapag pumunta ka doon, papatayin nila kayong dalawa. Hindi ko pwedeng pabayaan si Nanay Emilio, sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Pero hindi rin ako susuko ng ganoon lang. Akala nila ay nakuha na nila ang alas ko. Pero ang hindi nila alam sa bawat galaw nila, lalong lumalalim ang hukay na pagbabagsakan nila. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang mahinang asawa na pinalayas sa hotel. Ang mga mata ko ay tila mga baga na nagbabaga. Emilio, maghanda ka. Pupunta tayo sa tondo. Pero hindi tayo susunod sa laro nila. Sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga patakaran. Cliffhanger. Habang paalis kami ng Batangas, hindi namin alam na may nakamasid na pala sa amin mula sa itaas ng burol. Isang grupo ng mga armadong lalaki na handang tapusin ang laban bago pa man kami makarating ng Maynila. Yumuko ka, Marielso. Sigaw ni Emilio sabay kabig ng manibela. Rat tat tat tat. Bumasag ang salamin sa likuran ng sasakyan. Ang mga armadong lalaking nakita namin sa burol ay nagsimula ng mamamaril. Hindi ko akalain na sa gitna ng sikat ng araw, magagawa nilang gawing battlefield ang tahimik na kalsada ng Batangas. Emilio ang mga anak ko. Tanging nasambit ko habang pilit kong isinisiksik ang sarili ko sa ilalim ng dashboard protektado ang aking tiyan. Hindi ko sila hahayaang mahawakan ka. Galit ang mukha ni Emilio. Ginamit niya ang kasanayan niya sa pagmamaneho sa mga baku-bakong daan. Pumasok kami sa isang makitid na taniman ng saging dahilan para mahirapan ang SUV na sumusunod sa amin. Sa tindi ng alikabok at gulo ng mga dahon pansamantala naming nawala ang mga humahabol. Pagdating namin sa hangganan ng Cavite at Manila, huminto kami sa isang maliit na talyer. Doon mabilis kaming lumipat ng sasakyan, isang lumang jeepney na hindi mapapansin sa gitna ng traffic sa Maynila. Mariel, delikado ang plano mo. Bulong ni Emilio habang binibigay sa akin ang isang supot. Sigurado ka ba rito? Tiningnan ko ang laman ng supot. Isang kupas na asul na uniforme ng janitress, isang face mask at isang makapal na salamin. Ito lang ang paraan, Emilio. Kilala nila ang mukha ko bilang asawa ni Adrian. Pero walang nakapapansin sa mga taong naglilinis ng sahig at nagtatapon ng basura. Sa loob ng 8 taon, tiningnan ako ng pamilya Monteverde na parang dumi ngayon gagamitin ko ang pagiging invisible ko para ubusin sila. Dumating kami sa Pier 4 pagkalubog ng araw. Ang warehouse ng Monteverde Shipping ay tila isang dambuhalang halimaw sa gitna ng dilim. Maraming gwardya pero dahil sa kaguluhan ng mga kargamento at ang dami ng mga tauhang nagpapalitan ng shift, madali akong nakalusot suot ang aking disguise. Nandito na ako. Bulong ko sa maliit na earpiece na suot ko. Copy, Mariel. Nakapwesto na ako sa kabilang gate. Sa oras na magkagulo yon na ang hudyat mo, sagot ni Emilio mula sa labas. Naglakad ako ng dahan-dahan bitbit ang isang mop at balde. Ang bawat hakbang ko ay mabigat hindi dahil sa pagod kundi dahil sa kaba para kay nanay. Habang nagpapanggap akong naglilinis sa gilid ng mga container, narinig ko ang pamilyar na boses ni Adrian mula sa itaas na opisina ng warehouse. Siguraduhin nyo na kapag dumating si Mariel, makuha nyo agad ang trust fund documents bago nyo sila tapusin, utos ni Adrian. Narinig ko rin ang hagulgol ni nanay. Adrian, parang awa mo na. Naging mabuting asawa sa iyo ang anak ko, hikbi ni Nanay Saling. Mabuti, ang isang tagatondo ay hindi kailanman magiging mabuti para sa isang Monteverde matanda, bulyaw ni Adrian. Nanigas ang kamao ko sa hawakan ng mop. Gusto kong sumugod, gusto kong saksakin si Adrian ng kahit anong matulis na bagay. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko ang ebidensya. Kailangan ko ang mga logbook. Dahan-dahan akong pumasok sa record section ng warehouse, ang lugar kung saan itinatago ang mga pisikal na dokumento bago i-digitize. Alam kong narito ang original shipping manifests at ang general ledger na hindi nila na-edit sa computer. Ngunit pagpasok ko, hindi lang alikabok ang bumungad sa akin. Isang tao ang nakatayo doon, may hawak na lighter
at isang bote ng gasolina, si Celeste. Alam ko namang darating ka, Mariel, sabi ni Celeste nang hindi lumingon. Masyado kang predictable. Ang pagmamahal mo sa nanay mo ang magiging mitya ng kamatayan mo at ng lahat ng ebidensyang ito. Itinapon ni Celeste ang lighter sa tumpok ng mga papel. Sa isang saglit nagliyab ang paligid. Hindi, sigaw ko sabay bitaw sa aking disguise. Oops! Masyadong mainit na ba para sa iyo, Madam Trustee? Tawa ni Celeste habang tumatakbo palabas at kinakandado ang pinto mula sa labas. Mamatay ka kasama ng mga pangarap mo. Nasa loob ako ng nagniningas na silid. Ang usok ay nagsisimula ng lumamon sa aking hininga. Sa harap ko ay ang apoy at sa kabilang bahagi ng warehouse ay ang nanay ko na nasa panganib. Kinuha ko ang balde ng tubig na dala ko at ibinuhos sa aking katawan. Kinuha ko ang isang fire extinguisher at pilit na binuksan ang daan patungo sa isang bakal na cabinet. Sa sulok ang cabinet na may tatak na Don Alfonso's private files. Hinding-hindi niyo ako matatapos dito, sabi ko sa gitna ng ubo. Cliffhanger. Habang pilit kong binubuksan ang cabinet, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong warehouse. Mula sa labas, narinig ko ang sigaw ni Emilio at ang putok ng baril. Ang apoy ay papalapit na sa akin, pero ang kamay ko ay sa wakas ay humawak sa isang itim na folder. Ang folder na naglalaman ng lahat ng sikretong sapat para ibaon sina Adrian at Celeste sa impyerno. Ang usok ay parang mga kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Bawat langhap ko ay hapdi, bawat kurap ng aking mata ay sadyang masakit. Pero ang itim na folder na hawak ko ay parang isang angkla, ito ang magliligtas sa amin o ito ang magiging mitya ng aming kamatayan. Hindi ako mamamatay rito, hindi rito Sigaw ko sa gitna ng pag-ubo. Gamit ang fire extinguisher, hinampas ko ng buong lakas ang bintanang may rehas na bakal. Sa ikatlong pagkakataon na bali ang kinalawang na rehas. Pilit kong isiniksik ang aking katawan sa maliit na siwang. Naramdaman ko ang hapdi ng bakal sa aking braso at ang init ng apoy na humahabol sa aking mga binti. Pagbagsak ko sa labas, tumama ang katawan ko sa tambak ng mga sako ng bigas. Bogsh! Isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng warehouse. Ang records section ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Sa gitna ng liwanag ng sunog, nakita ko ang kaguluhan sa docking area ng Pier 4. Naroon si Adrian, hawak ang nanay ko sa braso habang pilit itong isinasakay sa isang Roro ferry, ang MV Monteverde Hope. Ang barkong iyon ang nakatakdang umalis patungong Batangas sa loob ng ilang minuto. Kasunod niya si Celeste na halatang balisa habang nakikipag-usap sa cellphone. Adrian, bitawan mo ang nanay ko. Sigaw ko habang tumatakbo patungo sa kanila. Ang uniforme ko ay punong-puno ng abo at putik, ang noo ko ay may dumadaloy na dugo, pero ang mga mata ko ay naglalabiyab sa galit. Napalingon si Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita akong buhay. Mariel, paano ka? Bitawan mo siya, ulit ko. Sa malayo nakita ko si Emilio na nakikipagpalitan ng suntok sa dalawang guwardiya, pero huli na siya. Isinakay na nila si nanay sa loob ng barko. Gusto mo ang matandang ito? Sumama ka. Bulyaw ni Adrian. Tinulak niya si nanay sa loob ng cargo deck at mabilis na tumakbo patungo sa gangplank. Hindi ako nag-isip. Tumalon ako patungo sa papaalis na barko. Muntik na akong mahulog sa malalim at madilim na tubig ng Manila Bay, pero mabilis kong nahawakan ang relays ng barko. Sa tulong ng isang crew na hindi alam ang nangyayari, nakasampa ako sa deck bago tuluyang lumayo ang ferry sa pantalan. Mariel! Narinig ko ang sigaw ni Emilio mula sa pampang, pero unti-unti na kaming nilalamon ng dilim ng dagat. Nasa gitna kami ng karagatan. Walang pulis, walang Emilio, walang takasan. Hinanap ko si nanay sa cargo deck sa gitna ng mga dambuhalang truck at mga container. Doon sa likod ng isang malaking delivery truck, nakita ko siya, nakagapos ang mga kamay at may busal ang bibig. Nanay, mabilis kong tinanggal ang kanyang busal. Mariel, anak, tumakas ka na. May baril sila. Hikbi ni nanay. Hindi kita iiwan, nay. Tapos na ang pagtatago natin. Sabi ko habang binubuksan ang aking bag. Inilabas ko ang itim na folder. Ngunit bago ko pa man maipakita kay nanay, isang malamig na dulo ng baril ang dumampi sa sentido ko.
Ibigay mo sa akin ang folder Mariel sa ani Adrian. Kasama niya si Celeste na ngayon ay may hawak ding baril. Nandito tayo sa gitna ng dagat. Walang makakarinig sa'yo. Kapag ibinigay mo yan, itatapon ko lang kayo sa dagat at hahayaan ang tadhana ang magdesisyon. Pero kapag tumanggi ka dito, ako na kayo tatapusin ng matandang yan. Adrian, maawa ka sa mga anak mo. Bulong ko pilit na pinapakalma ang aking sarili para sa kaligtasan ng mga sanggol. Nasa loob ko sila, ang mga tagapagmana ni Don Alfonso. Ang tanging paraan para makuha mo ang trust fund ng legal. Wala akong pakialam. Sigaw ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Sabi ni Celeste, pwede naming pikein ang birth certificate ng kahit sinong bata. Hindi ko kailangan ang mga anak mo. Kailangan ko ang control sa kumpanya. Ibigay mo na Mariel, singhal ni Celeste. Huwag kang magmalinis. Alam nating pareho na ang folder na yan ang pumatay sa tatay ni Adrian. Ang katotohanang ninakawan niya ang sarili niyang ama bago ito mamatay. Tumawa ako ng mapait, isang tawang umalingaw-ngaw sa bakanting deck. Nagkakamali kayo. Hindi lang yon ang laman ng folder na ito. Itaas ko ang folder, tila itatapon ko ito sa gilid ng barko sa madilim at maalong dagat. Huwag, sigaw ni Adrian sabay hakbang palapit. Sa loob ng folder na ito, sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa dagat. Nandito ang record ng special audit na ginawa ni Don Alfonso bago siya mamatay. Pero ang mas mahalaga, narito ang original na audio recording ng huling pag-uusap niyo ni Celeste sa opisina nung gabing mamatay ang biyenan ko. Ang gabing pinatay niyo siya sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang gamot. Nanigas sina Adrian at Celeste. Ang katotohanang akala nila ay baon na sa lupa ay muling nabuhay. Wala kang ebidensya, pabulong na sabi ni Celeste, pero nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na baril. Meron ako, sabi ko, habang ipinapakita ang isang maliit na digital recorder na nakatago sa loob ng folder. At hulaan niyo kung ano pa. Ang barkong ito ay may satellite internet. Kanina pa naka-livestream ang bawat salitang sinasabi niyo sa account ni Emilio. Biglang yumanig ang barko. Hindi dahil sa alon, kundi dahil sa isang malakas na siren sa labas. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga ilaw ng dalawang Coast Guard patrol boats. Bitawan ang Sandata Coast Guard ito. Ang sigaw mula sa megaphone ay tumagos sa ingay ng makina. Nagkatinginan sina Adrian at Celeste. Ang desperasyon ay nauwi sa karahasan. Tinutok ni Adrian ang baril sa akin, handang kalabit ang gatilyo. Putok. Ang putok ng baril ay yumanig sa buong deck ng barko, sumabay sa hampas ng alon at sa tilamsik ng tubig dagat. Napapikit ako nang mariin, hinihintay ang hapdi, ang sakit, ang katapusan. Ngunit hindi ako ang natumba. Isang hiyaw ng sakit ang narinig ko mula kay Adrian. Nabitawan niya ang kanyang baril habang hawak-hawak ang kanyang balikat na ngayon ay umaagos ang dugo. Isang sharpshooter mula sa paparating na Coast Guard boat ang tumama sa kanya. Sa isang saglit ang cargo deck ay napuno ng ingay ng mga sirena at ang malalakas na yabag ng mga bota. Huwag kayong kikilos. Coast Guard ito, ibaba ang mga sandata, sigaw ng mga autoridad habang mabilis na umaakyat sa barko gamit ang mga lubid. Si Celeste sa kabila ng takot ay sinubukang hablutin ang itim na folder mula sa kamay ko. Akin na yan, hindi niyo ako mabubulok sa kulungan. Pilit kaming naghabulan sa gitna ng mga container. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang mahinang Mariel. Buong lakas ko siyang itinulak palayo. Tumama ang kanyang ulo sa isang bakal na poste at nawalan siya ng malay. Mariel, Mariel. Nakita ko si Emilio na kasama ng mga Coast Guard. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin at sa aking ina. Salamat sa Diyos. Ayos lang ba kayo? Hindi ako makapagsalita. Niyakap ko lang ng mahigpit si Nanay Saling habang nararamdaman ko ang pangangatog ng aking tuhod. Tapos na, ligtas na kami. Dinala kami sa Coast Guard Station sa Manila para sa investigasyon at para na rin mabigyan ako ng medical na atensyon. Habang nakaupo ako sa loob ng opisina, balot ng kumot at humihigop ng mainit na tsa, isang pamilyar na mukha ang pumasok. Si Mang Carding, ang tapat na driver na akala ko ay napahamak na sa kalsada.
May gasgas siya sa mukha at nakabanda ang braso pero may bitbit siyang isang maliit na paper bag. Ma'am Mariel, pulong niya ang boses ay puno ng emosyon. Patawad po kung natagalan ako, pero hindi po ako tumigil. Inilabas ni Mang Carding ang isang lumang digital recorder at isang flash drive. Noong mamatay si Don Alfonso, hindi po ako naniwala sa ulat ng doktor. Alam ko pong pinalitan ni na Sir Adrian ang gamot niya dahil narinig ko silang nagtatalo noong gabi bago mamatay ang matanda. Itinago ko po ang mga botelya ng gamot na itinapon nila sa basurahan. Narito po ang lab test results lason ang ipinalit nila sa gamot sa puso ni Don Alfonso. Nanlumo ang mga pulis at mga abogado na nakikinig sa loob ng silid. Ang kaso ng estafa ay mabilis na nauwi sa kasong parricide at murder. At may isa pa po, dagdag ni Mang Carding habang tumitingin sa mga pulis. May kakilala po akong bank manager sa kumpanya. Ipinagtapat niya sa akin na si Ma'am Celeste ay matagal nang naglilipat ng pondo sa isang dummy account na hindi alam ni Sir Adrian. Pinagtataksilan din ni Ma'am Celeste ang asawa niyo. Natawa ako ng mapait. Ang dalawang ahas na nagsanib puwersa para kainin ako ay nagkakainan din pala sa isa't isa. Mariel, tawag ni Emilio habang hawak ang isang makapal na folder. May balita mula sa ospital. Dahil sa stress at sa nangyari sa warehouse, kailangang i-monitor ang lagay mo. Pero ang mga bata, matatag sila, gaya ng nanay nila. Napangiti ako sa gitna ng aking mga luha. Ang katarungan ay hindi na lang isang pangarap. Hawak ko na ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang test results, ang trust fund documents, at ang pahayag ng mga saksi. Ngunit habang inilalabas sina Adrian at Celeste mula sa istasyon para dalhin sa piitan, lumingon si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng poot, pero may halong pagsisisi. Mariel, patawarin mo ako. Bulong niya. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko nakita ang lalaking minahal ko ng 8 taon. Ang nakita ko lang ay isang estranghero na muntik nang pumatay sa sarili niyang mga anak para sa pera. Ang kapatawaran ay para sa mga taong may konsensya, Adrian. Malamig kong sagot. Ang sa iyo ay katarungan. Isang linggo matapos ang gabi sa Pier 4, isang malaking balita ang yumanig sa buong bansa. Ang CEO ng Monteverde Shipping Lines ay formal ng kinasuhan. At sa gitna ng kaguluhan, isang special audit ang itinakda ng Board of Directors. Ngunit ang hindi nila alam, may isang huling sorpresa pa akong inihanda. Isang sorpresa na hindi lang magpapabagsak sa kanila kundi magbabalik ng dangal sa pangalang Monteverde. Cliffhanger. Habang naghahanda ako para sa board meeting, nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Valdez. Mariel, may nakita kaming huling sulat ni Don Alfonso sa loob ng kanyang vault. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Tungkol ito sa tunay mong pagkatao. Mariel, ang lihim na itinago ng biyenan mo sa loob ng maraming taon ay maaari nating magamit para tuluyang mawalan ng karapatan ang pamilya ni Adrian sa anumang ari-arian. Ano ang lihim na ito? At ano ang tunay na ugnayan ni Mariel kay Don Alfonso? Ang silid ng Board of Directors ng Monteverde Shipping Lines ay balot ng tensyon. Narito ang mga pinakamalalaking stockholders, mga batikang negosyante, at ang media na naghihintay sa labas. Sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Doña Imelda. Kahit na nakakulong ang kanyang anak na si Adrian, pilit pa rin siyang nagmamayabang, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, at tila reynang ayaw bumaba sa trono. This meeting is a waste of time. Matigas na sabi ni Doña Imelda habang tinitingnan ang mga stockholder. Kahit wala si Adrian, ako ang nananatiling matriarch ng pamilyang ito. Walang sino mang tagalabas ang pwedeng humawak sa manibela ng Monteverde. Eksaktong pagtapos ng kanyang pangungusap, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ako. Hindi na suot ang uniforme ng janitress o ang basang bestida sa ulan. Suot ko ang isang kulay asul na power suit na nagpapakita ng aking autoridad habang ang aking 7 buwang tiyan ay halatang halata na. Sa likuran ko ay si Emilio, si Attorney Valdez at si Mang Carding. Nanahimik ang buong silid. Marami sa mga stockholder ang tumayo sa gulat. Mariel, bulong ni Doña Imelda, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang labi ay nanginig. Paano ka nakapasok dito? Guards, ilabas ang babaeng ito. She is a criminal, a thief. Sino ang tinatawag mong magnanakaw, Doña Imelda?
Malamig kong tanong habang naglalakad patungo sa kabisera ng lamesa, ang upuang dating inuupuan ni Don Alfonso. Kung ang tinutukoy mo ay ang 200 milyong pisong nawawala sa kumpanya, baka gusto mong itanong sa anak mong nasa kulungan. O baka naman sa offshore account na nakapangalan sa iyo sa Switzerland. Mabilis na inilatag ni Emilio ang mga makakapal na dokumento ng special audit sa harap ng bawat miyembro ng board. Ang bawat pahina ay selyado ng katotohanan ang mga dummy companies ni Celeste, ang mga sugal ni Adrian, at ang mga kickback na tinanggap ni Doña Imelda mula sa mga suppliers. Hindi lang yan singit ni Attorney Valdez habang inilalabas ang Alfonso Monteverde Legacy Trust. Bilang itinalagang sole trustee ni Don Alfonso, si Mariel Dizon ang may hawak ng 51% ng voting shares ng kumpanyang ito. Sa madaling salita, ang bawat desisyon nyo rito ay kailangang dumaan sa kanyang pagsang-ayon. Hindi maaari sigaw ni Doña Imelda sabay hampas sa lamesa. Isang hamak na tagatondo lang ang babaeng yan. Walang dumadaloy na dugong Monteverde sa kanya. Wala siyang karapatan sa pamanang ito. Dito na lumapit si Attorney Valdez sa akin at iniabot ang lihim na sulat ni Don Alfonso. Tiningnan ko si Doña Imelda nang may halong awa at poot. Tama ka, Doña Imelda. Sabi ko, ang boses ko ay buo at matatag. Wala akong dugong Monteverde, pero ang pamanang ito ay hindi tungkol sa dugo. Tungkol ito sa utang na loob. Binasa ni Attorney Valdez ang nilalaman ng sulat sa harap ng lahat. Sa aking kaisa-isang manugang si Mariel. Patawarin mo ako kung naging huli ang lahat. Alam ko ang katotohanan tungkol sa iyong ina, si Saling. Ang lupang kinatatayuan ng ating pangunahing pantalan sa Maynila ay hindi ko binili sa isang korporasyon. Ito ay pag-aari ng pamilya ng iyong ina na kinamkam ng aking mga ninuno noong panahon ng digmaan. Buong buhay ko, dala-dala ko ang bigat ng kasalanang ito. Mariel, hindi ka pumasok sa pamilyang ito bilang isang swerte. Pumasok ka rito bilang ang tunay na may-ari ng pundasyon ng Monteverde Shipping Lines. Ang kumpanyang ito ay utang sa pamilya mo. Binalot ng katahimikan ng silid. Maging ang mga stockholder ay napasinghap. Ang babaeng palagi nilang hinahamak ay siya palang tunay na pundasyon ng kanilang kayamanan. Hindi totoo yan, peke ang sulat na yan. Hysterical na sigaw ni Doña Imelda. Peke. Kinuha ko ang isang maliit na recorder. Pinatugtog ko ang boses ni Don Alfonso, ang huling pag-uusap nila ni Mariel bago siya pumanaw, kung saan kinumpirma niya ang lahat. Tumayo ako at humarap kay Doña Imelda. Ang aking presensya ay tila isang dambuhalang pader na hindi niya kayang buwagin. Ngayong araw, Doña Imelda, tapos na ang panunungkulan mo sa kumpanyang ito. Deklara ko. Pinangguling trustee at bilang kinatawan ng 51% ng kumpanya, formal kong tinatanggal si Adrian Monteverde bilang CEO at tinatanggal kita bilang board member. At dahil napatunayan sa audit na ginamit mo ang pondo ng kumpanya para sa iyong luho, kailangang lisanin mo ang Monteverde Mansion sa loob ng 24 oras. You can't do this to me, iyak ng matanda. Kaya kong, sagot ko. Dahil ang mansion na yan ay nakatayo sa lupang pag-aari ng nanay ko. At ang bawat sentimong ginastos nyo ay galing sa paghihirap ng mga taong minaliit nyo. Lumapit si Mang Carding at ang dalawang lady gods. Doña Imelda, kailangan nyo na pong lumabas. Habang kinakaladkad ang naghihisteryang si Doña Imelda, palabas ng boardroom, tumingin ako sa mga stockholder. Lahat sila ay nakayuko, tanda ng paggalang o marahil ay takot sa bagong pinuno. Ang Monteverde Shipping Lines ay muling babangon, sabi ko sa kanila. Hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa dangal. At sa mga anak ko na magpapatuloy ng legacy na ito. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang dalawang sipa sa aking tiyan, isang pagbati mula sa aking mga anak. Sa wakas, ang katarungang ipinagkait sa pamilya ko sa loob ng ilang dekada ay nakamit na. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, lumapit sa akin si Emilio at may ibinulong. Isang balita mula sa presinto kung saan nakakulong si Adrian. Isang huling desperadong hakbang na maaaring magpabago sa lahat. Mariel Bal, bulong ni Emilio. Si Adrian, tumakas siya sa hospital habang sinusuri ang kanyang balikat at may iniwan siyang mensahe sa nanay mo.
Napahawak ako sa aking dibdib. Ang laban ay tila hindi pa tapos. Ang balitang pagtakas ni Adrian ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Sa kabila ng tagumpay ko sa boardroom, alam kong hindi ako magiging payapa hanggat ang huling anino ng nakaraan ay hindi tuluyang naglalaho. Mariel, huwag kang pumunta sa tondo. Delikado siya. Babala ni Emilio habang mabilis kaming naglalakad patungo sa parking lot. Nandoon ang nanay ko, Emilio, alam ni Adrian na iyon lang ang tanging lugar na babalikan ko. Sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya nararamdamang natalo niya ako sa huling pagkakataon. Pagdating namin sa aming lumang bahay sa Tondo, pumulaga sa amin ang gulo. Bukas ang pinto, basag ang mga bintana at ang mga gamit ni nanay ay nakakalat sa kalsada. Ngunit sa gitna ng maliit na sala, nakaupo si Adrian. Ang kanyang balikat ay may maduming benda na puno ng dugo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng baliw na galit. Hawak niya ang isang lighter sa tapat ng isang bukas na tangke ng gas. At sa sulok nakagapos si Nanay Saling umiiyak at nanginginig sa takot. Dumating ka rin, Mariel. Bulong ni Adrian, ang boses ay parang galing sa hukay. Ang aking magaling na asawa, ang may-ari ng lahat, ang trustee ng kumpanyang kinuha mo sa akin. Adrian, bitawan mo yan. Tapos na ang lahat. Wala ka nang matatakbuhan. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses para hindi siya mabigla. Tapos na, oh, tapos na talaga. Tawa ni Adrian, isang nakakabaliw na halakhak. Wala na si Mama, pinalayas mo. Si Celeste, ipinagkanulo ako sa mga pulis para lang mabawasan ang sentensya niya. Wala na akong kahit ano, Mariel. Kaya kung mawawala ako, isasama kita. Isasama ko ang mga anak mo na dahilan kung bakit ako nawalan ng mana. Adrian, tingnan mo ako. Hakbang ko palapit kahit napilit akong pinipigilan ni Emilio sa likuran. Hindi ako ang kumuha sa iyo ng lahat. Ang sarili mong kasakiman ang pumatay sa tatay mo at sumira sa buhay mo. Isang pagkakataon lang ang hiningi ko sa iyo noon, ang mahalin mo ako at ang pamilya natin. Pero mas pinili mo ang pera. Huwag kang magmalinis. Sigaw niya akmang sisindihan ang lighter. Sige, ituloy mo. Bulyaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong kanto ng tondo. Patayin mo kami, pero tandaan mo. Adrian, mamamatay kang isang duwag. Mamamatay kang isang talunan na hindi man lang nakita ang mukha ng sarili mong mga anak. Isang Monteverde na walang dangal. Natigilan si Adrian. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang yabang ay naglaho. Nakita ko ang isang lalaking duwag na nagtatago sa likod ng yaman ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Biglang sumugod ang mga pulis mula sa likurang pinto. Sa gulat ni Adrian, nabitawan niya ang lighter, pero bago pa man ito tumama sa sahig, mabilis itong nasalo ni Emilio. Sinunggaban ng mga pulis si Adrian at pinadapa sa sahig. Mariel, Mariel, patawarin mo ako. Ayoko pang mamatay. Iyak ni Adrian habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga pagsamo ay hindi na nakakaantig sa akin. Para sa akin, siya ay isa na lamang bahagi ng madilim na kahapon. Mabilis kong niliwas si Nanay Saling at niyakap siya ng mahigpit. Nay, tapos na po. Ligtas na tayo. Chab-chab. 3 buwan ang nakalipas. Ang amoy ng mga bulaklak at ang sariwang hangin ng Batangas ang bumungad sa akin sa veranda ng aming bagong bahay. Sa aking tabi, 2 crib ang dahan-dahang gumagalaw. Sina Alfonso at Gabriel ang aking mga anak. Malulusog, masisigla at may mga matang puno ng pag-asa. Sina Adrian at Celeste ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Doña Imelda naman ay nananatili sa isang maliit na paupahang bahay, malayo sa karangyaan nagdurusa sa kahihiyang idinulot niya sa sarili niyang pangalan. Bumukas ang pinto at pumasok si Emilio, may dalang mga dokumento at isang bungkos ng paborito kong bulaklak. Madam Chairwoman, tapos na ang audit para sa quarter na ito. Mas mataas ang kita natin kaysa noong nakaraang taon, ngiti ni Emilio. Hindi na lang siya ang aking auditor. Siya na ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng Monteverde Shipping at higit sa lahat ang taong nagturo sa akin na muling magtiwala. Salamat, Emilio. Pero ngayong hapon ayoko muna ng mga numero, sabi ko habang kinukuha ang isa sa mga sanggol. Gusto ko lang maging isang ina. Lumapit si Emilio at hinawakan ang aking kamay.
Nararapat lang sa iyo ang lahat ng kaligayahan sa mundo, Mariel. Mula sa putikan ng tondo hanggang sa tuktok ng tagumpay. Napatunayan mo na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa dangal at pagmamahal. Tiningnan ko ang malawak na karagatan mula sa aming bahay. Ang mga barko ng Monteverde ay malayang naglalayag dala ang mga pangarap na binuo sa gitna ng bagyo. Ako si Mariel Dizon, isang asawa na trinidor, isang anak na lumaban at isang ina na nanalo. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang bagong simula kung saan ang katarungan ay nagbunga ng kapayapaan. Sa wakas, ang mga anak ko ay lalaki sa isang mundong ang kanilang pangalan ay hindi na simbolo ng kasalanan kundi ng tagumpay ng isang babaeng hindi sumuko.